natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Isa pang LPA sa loob ng PAR, isa na ring ganap na bagyo, Bagyong Dante, lalo pang lumakas. Balitang Bayan. Bilang ng mga apektado ng Bagyong Krising at Habagat, sumampa na sa mahigit 1.4 na milyon. Balitang Bayan. Quezon City, binulabog ng landslide sa kasagsagan ng malakas na ulan. Balitang Bayan. PACC nakukulangan pa rin sa paliwanag ni Defense Secretary Teodoros sa sinasabing dual citizenship nito. Balitang Bayan. Balita naman sa ibaing dagat, Russia matigas pa rin sa usaping pangkapayapaan sa Ukraine. Balitang Bayan. Sa sports, Filipino MMA fighter Joshua The Passion Pasio nakatakdang lumaban kay Little Piranha ng Japan. Balitang Bayan. At sa showbiz, Black Sabbath frontman Ozzy Osbourne pumanaw na. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Isa na naman pong maulang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayon pong araw na ito ng Miyerkules na. Ngayon po ay Baclaran Day, Hulyo 23, taon 2025. Kay Prempoy nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliyo Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 5 sandali makalipas po ang alas 12 ng maulang tanghali. Alamin na po natin kung ano na po ang update kaugnay po doon sa dalawang bagyo na nasa loob po ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Weather update, ihatid po yan ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Ganap na nga pong sinamahan ni Emong si Dante. Itong si Emong, isa po ito sa mga LPA na binabantayan kahapon ng Pag-asa. Pero bago yan, dito muna tayo kay Dante. Si Dante huling namataan sa layong 880 kilometers east of extreme northern Luzon. Ang hangin aabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso naabot naman ng 80 kilometers per hour. Ang movement nito pa north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Si Dante ayon sa forecast sa susunod na 24 hours ay kikilos pa northwestward at magtutungo sa Ryukyu Islands at East China Sea. Bukas ng tanghali o gabi, maaari nang lumabas sa Philippine Area of Responsibility itong si Dante at hindi naman daw maglalandfall ayon sa forecast. Samantala, itong bagong ang bagyo na binabantayan si Emong, huling namataan naman sa layong 105 kilometers northwest of northern Luzon. Ang hangin naabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso 55 kilometers per hour naman. Ang movement nito pa southwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ayon sa forecast si Emong, ngayong araw ay kumikilos pa southwestward pero inaasahan itong dadaan malapit sa Ilocos Region, Babuyan Islands at Batanes. Ayon sa track forecast, lalo na kung mag-shift pa ito pa westward, bukas ito sa posibilidad na magkaroon ng landfall scenario sa Ilocos Region, Babuyan Islands at pati na rin sa Batanes. Samantala, yung LPA naman na huling namataan sa layong 2,340 kilometers east of Eastern Visayas. Nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility at hindi naman po inaasahang papasok ng PAR. Dito naman tayo, dako tayo sa Tropical Cyclone Bulletin para sa Tropical Depression Emong. Bago lang ito, nakataas na po sa signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at may kasama na rin pala, maghanda na rin po ang mga nasa Pangasinan. Bagamat hindi naman po signal number 1 ang sa may Pangasinan sa ngayon. Pero abangan po ang mga susunod na update tungkol dito sa lagay ng panahon. Lalo na po dalawa ang binabantayang bagyo at meron pang LPA. Heavy rainfall warning naman po. Red na po, namumula na. Red rainfall warning. Zambales,
Nag-iisa pa lang, Zambales pa lang. Tingnan natin kung ano pong mangyayari sa mga susunod na oras. Orange rainfall warning naman, Bataan, Pampanga, Metro Manila, Cavite at ilang bahagi ng Bulacan at pati na rin sa Tarlac. Yellow rainfall warning naman po, Batangas, Rizal, Laguna at ilang bahagi ng Tarlac. Pati na rin po sa Bulacan. Maghanda na rin po ang Quezon at Nueva Ecija. Bukod dyan, meron pa po tayong 24-hour rainfall forecast pang ngayong araw hanggang bukas po ng tanghali. Kabilang po sa mga lugar na mababanggit ay ang Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, Quezon, Marinduque, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Romblon, Antique, Iloilo at Palawan. Samantalang araw po sumikat kaninang 5:37 AM at lulubog po mamayang 6:28 PM. Abangan po mga susunod na update namin dito para po sa lagay ng mga binabantayan ngayon ng ating pag-asa. Yan po muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Narinig po ninyo yung mga lugar po na binabanggit. Ulitin lamang po natin pag sinabi pong yellow warning rainfall o yellow rainfall warning, yan po ay malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras at posibleng magpatuloy sa susunod na 2 oras. Posible po ang pagbaha. Pag orange naman po, orange warning, matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras at posibleng magpatuloy sa susunod na 2 oras at nagbabanta ang pagbaha. Habang yung pula naman po, yan pong red rainfall warning, walang humpay po ang pag-ulan sa loob po ng 1 oras at posibleng magpatuloy sa susunod na 2 oras. At eto na, posible po ang matinding pagbaha lalo po sa mga mabababang lugar. And speaking of epekto nga po ng bagyo at epekto po ng habagat, umalo na sa 1.4 milyon katao ang apektado ng bagyong Krising, habagat at low pressure area. Ito po yung nitong mga nagdaang araw. Ito'y batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon sa NDRRMC, yung bilang po na yan, katumbas po yan ng mahigit 400,000 pamilya sa lahat po ng rehiyon sa bansa. Maliban po sa Eastern Visayas, pinakamarami po ang naitala na apektadong individual sa Central Luzon. Umabot po yan sa mahigit 600,000. Sinundan naman yan ng Negros Island Region, mahigit 100,000 at Ilocos Region, mahigit 100,000 ang individual na apektado. Samantala pumalo naman sa mahigit 77,000 o nasa 21,000 pamilya ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. So ulitin po natin 77,000 individuals. Tapos yan po ay katumbas ng 21,000 families. Balitang Bayan. Gumuho naman ang bahagi ng lupa sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City kanina pong umaga. Dahil dito bumalandra sa kalsada ang yung mga gumuho nga po bato at lupa, pati kawayan na nagdulot po ng mabigat na daloy ng trapiko dyan po sa naturang lugar. Nagpatupad naman ang Quezon City LGU ng Stop and Go Traffic Scheme habang nagsagawa na rin ng clearing operations o nagsasagawa ng clearing operations. Wala namang naiulat na nasaktan sa pagguho ng lupa maliban po doon sa ilang sasakyan na napinsala o bahagya pong napinsala. Kung anong sasakyan yan, mamaya magbibigay po tayo ng mga karagdagan pang mga detalye. Balitang Bayan.
Isinailalim na sa state of calamity ang ilan pang lugar sa bansa bunsod ang walang tigil na pag-ulan at malawakang pagbaha dulot ng habagat. Kabilang po sa mga nadagdag sa listahan, yung mga nagdeklara po ng state of calamity, ang bayan ng Cainta, Rizal. Bunsod po ng nararanasang matinding pagbaha at masamang panahon sa karamihan po ng mga barangay. At maging ang bayan po ng Roas, Palawan, nagdeklara na rin ng state of calamity dahil nga po sa pinsalang idinulot naman ang habagat na pinaigting ng bagyong Krising. Una na rin nga nagdeklara ng state of calamity ang lalawigan ng Cavite, lungsod ng Maynila, Quezon City, Kalumpit, Bulacan, Cebu City at Malabon City. Balitang Bayan! Oras po na 14 na sandali, makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng ilang mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. Office of the Vice President tuloy-tuloy sa paghatid ng tulong sa mga apektado ng habagat. Ang pag-ulat mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Tuloy-tuloy pa rin sa paghahatid ng tulong ang Office of the Vice President sa mga naapektuhan ng malakas na pag-ulan sa iba't ibang lugar sa bansa dulot ng habagat at nagdaang bagyong Krising. Ayon kay OVP spokesperson Rod Castelo, itinatag ang Relief Operations Center upang tumugon sa pahanahon ng sakuna. Umabot na anya sa 27,621 na pamilya ang kanilang napagsilbihan o naserbisyohan para sa unang kalahati ng taong 2025. O katumbas ito ng 124,296 individuals sa 11 rehiyon, 23 lungsod at munisipalidad at 72 barangay sa buong bansa. Sa ngayon, nakakarga na ang mga relief boxes sa truck na dadalhin na papuntang Pangasinan na naglalaman ng bigas at dilatang pagkain. Aminado rin ng OVP na may kinakaharap silang mga hamon sa paghahatid ng tulong gaya ng malalim na pagbaha sa ilang lugar at limitadong bilang ng mga sasakyang maghahatid ng relief foods. Kaya naman nanawagan ng tanggapan ng karagdagang augmentation trucks upang mas mapabilis ang operasyon, lalo na target nilang makapagpadala ng mahigit 3,000 food boxes sa mga susunod na araw. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Walong national roads sa bansa hindi pa rin madaanan dahil sa baha. Saan ba yan? Patrol 24, Jun Samson. Umabot na sa 8 national road sections sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang hindi pa rin madaanan ng mga motorista dulot ng epekto ng bagyong Krising, habagat at low pressure. Ayon sa Department of Public Works and Highways, kabilang anya sa mga hindi madaanan dahil sa pagbaha, gumuhong lupa at tumumbang mga puno ang Kenon Road, Tuba, Benguet, Parañaque, Sucat Road, ilang bahagi ng Dagupan at Tarlac Road, Roman Expressway sa Bataan, Talisay, Laurel, Agoncillo Road sa Batangas at Liloy, Siocon Road sa Zamboanga del Norte. Samantala, bukod dyan ay may 17 national road sections na may limitadong access dahil sa precautionary closure, nasirang slope protection at mga kalsadang nasira ng baha. Kabilang naman dyan ang ilang bahagi ng Taft Avenue sa Maynila, ilang mga kalsada sa Bataan, Pampanga, Bulacan, Batangas at Zamboanga del Norte, pati na rin sa Bacoor, Dasmariñas National Road at Aguinaldo Highway sa Cavite. Patrol 24, Jun Samson para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! DWIZ Flash Report! Papasok ko lamang po na balita, isinailalim na rin po sa state of calamity ang bayan po ng San Mateo, Rizal dahil po sa malawakang epekto po ng pagbaha dulot po ng pananalasa ng bagyong Krising at habagat. Antabay lamang po para po sa mga karagdagang detalye kaugnay po ng balitang yan. Samantala, kaugnay pa rin po sa masamang panahon, NIA gumagamit na ng AI upang maiwasan ang matinding epekto ng pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam. Patrol 13 Gilbert Perdes.
Gumagamit na ngayon ng Artificial Intelligence o AI ang National Irrigation Administration sa kanilang Advanced Weather Forecasting System upang mapababa ang epekto ng paglalabas ng tubig mula sa mga dam sa mga mabababang lugar. Sa virtual press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni NIA Administrator Eduardo Guillen na malaking tulong ang teknolohiya upang maipabatid ng mas maaga sa publiko ang mga posibleng pagbaha. Inilahad ni Guillen na sinusunod ngayon ng NIA ang isang protocol sa paglalabas ng tubig mula sa mga pangunahing dam gaya ng Angat at Ipo. Sinisiguruan niya ng ahensya na nakapagbibigay sila ng abiso sa publiko 2 hanggang 3 oras bago isagawa ang nasabing water release. Binigyan din ni Guillen na mahalaga ang kontroladong paglalabas ng tubig upang mapanatili ang kaligtasan at integridad ng mga dam. Ayon kay Guillen, ang proseso ng water release ay may kasamang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at pagpapadala ng mga babala sa pamamagitan ng social media na siyang pangunahing plataporma para sa abiso sa mga residente ng low-lying areas. Para naman sa mga pangunahing dam gaya ng Pantabangan, Magat at Halaur, sinabi ni Guillen na nagbibigay anya sila ng abiso mula 4 na araw hanggang 1 linggo bago pa ang aktual na paglalabas ng tubig. Dagdag pa ni Guillen, may sarili ng radio station ng NIA sa ilalim ng Philippine Broadcasting Service o PBS, kaya't mas epektibo na raw ang kanilang warning system ngayon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Mga nagbuhos, hindi po ng baha, mga nagbuhos ng bilyong-bilyong pisong pondo para sa questionable flood control projects. Pinagpapaliwanag. Tabo naman ang detalye mula kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Planong gisahin at pagpaliwanagin ni Senator Pantulo Lacson ang mga kinaukulang opisyal na naglaan at nagbuhos at nagpalabas ng multibilyong pisong pondo para sa flood control projects ngayong 2025 at sa mga nakalipas na ilang taon. Ayon kay Lacson, bubusiin niya ang mga questionable allocation at mga isiningit sa national budget kapag pinalaki na nila ang panukalang 2026 budget. Kabilang sa hingan niya ng paliwanag ay ang inilaan na 1.9 billion pesos sa isang maliit na barangay sa Oriental Mindoro para sa flood control projects kung saan nakapalob ito sa 10 billion pesos na inilaan sa isang maliit na bayan sa naturanding lalawigan na ngayon ay kabilang sa napinsala ng Bagyong Krising at ng Habagata. Git ni Lacson, maraming questionable allocation sa taunang pambansang budget. Isa na dito ang bilyong-bilyong piso na laging hinihingi ng DPWH para sa right-of-way kahit marami pa silang hindi nagagamit na pondo para rito. Gayun din ang tulong-dunong scholarship na pinamumudmod ng mga mababatas. May mga pondo din anya na para sana sa infrastructure at livelihood projects pero nakaimbak dahil walang alam ang implementing agencies ukol sa proyekto. Patutsada pa ni Lacson ang mga magkausap lang sa implementasyon ng proyekto ay kongresista at kontratista niya, pero para daw ang kausap na rin ng kongresista ay ang kanya sarili dahil siya ang kontratista. Kaya git ni Lacson, panahon na para magising tayong lahat at bantayan ang ating pambansang budget dahil sa ito ang lifeblood o lifeline ng ating ekonomiya. Ito si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, anunsyo ng resulta sa 2025 Sharia Special Bar Examinations muling ipinagpaliban ng Korte Suprema. Babalik si Patrol 24, June Samson. Sa ikalawang pagkakataon ay napospone ulit o muling ipinagpaliban ng Korte Suprema ang pagpapalabas ng resulta ng 2025 Sharia Special Bar Examinations. Ipinaliwanag ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na una itong itinakda kahapon o araw ng Martes na napospone at ngayong araw na Miyerkules sana itutuloy ang announcement pero muling ipinagpaliban dahil sa malawakang pagbaha at suspensyon sa pasok sa trabaho at mga eskwelahan na dulot ng Bagyong Krising.
Payo ni Atty. Ting na hintayin na lang ang kanilang abiso kung kailan itutuloy ang pagpapalabas ng resulta ng naturang exam, at ito anya ay pangungunahan ni Associate Justice Antonio O. Jr. bilang tagapangulo ng 2025 Sharia Special Bar Exam. Ngayong taon anya ay 628 ang kumuha o sumalang sa kauna-unahang full digital exam na isinagawa noong May 28 sa 4 na testing centers o sa UP Diliman, Mindanao State University, Ateneo de Davao at Ateneo de Zamboanga. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa paring paksa ng mga balita, Pangulong Marcos may paglilinaw sa tariff rates ng Pilipinas at US. Kabang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang zero tariff rate ay papataw sa ilang mga produkto ng US gaya ng mga sakyang gawa sa Amerika. Sinabi ni PBBM na hiniling ng US na buksan ng Pilipinas ang merkado para sa ilang uri ng sakyan mula sa Amerika, partikular yung mga automobile products. Nabatid na kasalukuyang nasa 30% ang tariff na pinapataw ng Pilipinas sa mga 10-seater na sasakyan mula sa Amerika, habang nasa 20% naman ang tariff para sa mga bus at truck. Samantala ang 19% tariff na pinapataw ng US sa mga produktong galing sa Pilipinas ay pangalawa sa pinakamababa sa buong Southeast Asia. Sunod lamang sa Singapore na may 10% tariff. Ayon kay Pangulong Marcos, bagamat 1% lamang ang binaba ng US sa taripa mula 20 hanggang 19%, may tuturing pa rin itong isang makabuluhang tagumpay. Git pa ni Pangulong Marcos, binaba ito ng Amerika dahil sa patuloy na special relationship ng magkabilang panig. Bukod naman sa zero tariffs para sa mga sakyan, pumayag din ang Pilipinas na bumili ng mas maraming produkto mula naman sa Amerika. Pinahayag ng Pangulo na inaasahang tataas ang importasyon ng Pilipinas sa mga produkto mula sa Amerika gaya ng soy products, wheat at mga gamot. Sa nagipulong naman ni Pangulong Marcos at US President Donald Trump, muling pinagtibay ang magandang relasyon ng magkabilang panig at tiniyak na ipagpapatuloy ang dialogo kaugnay ng mga isyong may kinalaman sa taripa at kalakalan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Talabalik po tayo sa epekto po ng kalamidad at yung patuloy po na pagsaklolo ng iba't iba pong ahensya po ng gobyerno sa mga nasalanta. And speaking of mga nasalanta, PCSO nagsagawa ng relief operations sa mga naapektuhan ng baha at sunog diyan naman sa lungsod ng Maynila. Alamin po natin ang special report mula kay Angelo Baino. Agad nagsagawa ng relief operations ang Philippine Charity Sweepstakes Office para sa mga residenteng nasalanta ng baha at sunog sa Barangay 420, Legarda Corner, Lacson Street, Manila. Pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos kasama sina PNP Chief General Nicolas Torre III at PCSO General Manager Melquiades Robles ang pamamahagi ng 350 charity timba bags. Samantala 650 charity timba pa ang ipinamahagi ni PCSO Chief of Staff Jeremy Regino sa mga evacuees sa Barangay Santa Lucia. Ang relief drive ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng PCSO Corporate Social Responsibility. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, bawat ticket po natin, sigurado tiyak may natutulungan at matutulungan po tayo mga kapwa po nating Pinoy sa kanila pong pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan! Mamaya subukan po nating alamin ang sitwasyon doon po sa ilang lugar na nasa ilalim po ngayon ng state of calamity, lalo po dito
sa Metro Manila sa atin pong pagbabalik. Makalipas lamang po ilang mga paalala oras. 27 sandali makalipas po ang alas 12. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magpapatuloy pa rin po ng ikalawang sigwada ng Balitang Bayan sa oras ng ganap ng alas 12:30 po ng maulang tanghali ng Miyerkules, ngayon po ang Baclaran Day. Muling nanawagan ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ng transparency at accountability kay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. kaugnay sa mga isyong bumabalot sa kanyang pagiging dual citizen at paggamit ng foreign passport. Ayon kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, hindi sapat ang simpleng paliwanag o blanket denial na inilatag ng kalihim. Binigyang din pa ng Pangulo ng grupo na dapat na magsalita ng direkta si Secretary Teodoro upang malinawan ng publiko, lalo't lumabas sa isang ulat na maging ang kanyang pamilya sa mga asawa na ambasador ay may hawak ding foreign passport. Simple lang naman po ang dapat niyang gawin, ano? At ipakita niya yung kompletong documents of renunciation ayon sa Republic Act 9225. Yung nandiyan yung sworn petition o oath of allegiance, saka yung identification certificate. Hindi pwedeng take my word for it lang, ano, yung simpleng paliwanag. Lalo na ang mabigat po dito, Secretary of National Defense ang na-involve sa issue na to at ambassador pa ang asawa niya, no? Sa kabila nito, ipinunto rin Evangelista na ang naturang issue hindi lamang legal kundi moral at political, lalo't lumulutang ang pangalan ng kalihim bilang posibleng kandidato sa 2028 presidential elections. Paliwanag po ng DND, nakikita po namin dito hindi sapat ang salita lang o blanket denial, no? Ang issue dito ay hindi lang technical kung hindi prinsipyo. Sumunod ba talaga siya sa batas sa tamang paraan? May mga dokumento na nasasabing ginamit niya ang Maltese passport kahit wala pa siyang record ng pag-renounce, no? At sa kanyang sariling PDS, itinanggi niya ito. Kung ordinaryong kawani o sundalo ang gumawa nito ay tanggal agad sa public, tanggal agad, no? Again, we go back to sa public office, is public trust, kaya may obligasyon tayo magsalita para sa taong bayan. Yan po ang tinig ni VACC President Arsenio Boy Evangelista sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Ang kapatayan na lang pang mga reports. 19% tariff na ipapataw sa mga produkto mula Pilipinas, habang zero tariff sa American products tinawag na insulto ng isang senador. Nagbabalik mula Senado Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi patas at insulto sa ating bansa ang ipapataw na 19% na taripa sa mga produkto mula sa Pilipinas na i-export sa Amerika, habang zero tariff sa mga produkto mula US na ipapasok sa ating bansa. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, malinaw na hindi patas na trade agreement sa pagitan ng dalawang bansa na matagal nang magkaibigan at magkaalyado ang 19% versus 0%. Git pa ni Lacson, pinakamasamang insulto na maibibigay ng isang host sa kanyang guest ang ipapataw ng US na 19% na taripa sa Pilipinas habang zero tariff sa kanilang mga produkto. Kaya ayon kay Lacson, panahon na para humanap tayo ng ibang trade partner. Iginit naman ni Senator Amy Marcos na paano tayo nanalo sa ganitong klase ng trade agreement. Bagamat kailangan pa daw niya na makita at mabasa ang buong kasunduan, pero kahit sino anyang tanungin, eksperto o karaniwang mamamayan, ay kukwestiyonin ang 19% na taripa para sa Pilipinas habang 0% na taripa para sa Amerika. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impinamatodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ngayon pa rin yan, independent foreign policy ni Pangulong Marcos. Pinapurihan ni US President Trump. Pangulong Marcos, hinikayat namang gawing dakila muli ang Pilipinas.
Babalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagpahayag ng buong suporta sa US President Donald Trump sa sinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na independent foreign policy, lalo na raw sa pagtutok nito sa pakipag-alyansa sa iba't ibang bansa lampas sa mga nakasanayang kaalyado. Sa isang joint press conference na ginanap sa White House, kapwa pinagtibay ng dalawang lider ang matatag na ugnayan ng Amerika at Pilipinas kasabay ng paggalang sa karapatan at soberenya ng bawat bansa. Bilang paganda ng Pilipinas sa hosting nito sa ASEAN 2026, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pangakong ipagtanggol ang pambansang interes at makipagtulungan sa pandaigdigang komunidad. Walaan niyang kailangang balansehin sa relasyon ng Pilipinas sa Amerika at China dahil malaya ang patakarang panlabas ng bansa. Inilahad din ng Pangulo na bagamat nananatiling matibay na kaalyado ang Amerika, mahalaga pa rin magtayo ng ugnayan sa ibang bansa na gumagalang sa international law at demokratikong mga prinsipyo gaya ng UNCLOS. Bilang tugon, tinanggap naman ni Trump ang posisyon ng Pilipinas sa pagsasabing sinusuportahan nito ang kalayaan ni Pangulong Marcos na gumawa ng mga desisyong makabubuti para sa kanyang bansa. Sinabi rin ni Trump na kailangan gawin ni PBBM kung ano ang tama para sa kanyang bansa at anyay lagi niyang sinasabi na gawing dakila muli ang Pilipinas at gawin ang kailangan gawin. Kasabay nito ipinuri rin ni Trump ang Pangulong Marcos sa kanyang matatag na liderato at pamana ng kanyang pamilya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, Pangulong Marcos walang kinalaman umano sa pagkakaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naman sa Kamara, Patrol 30, Jelly Mendez. Kinundina ni Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na peke ang kabaitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nakipagsabwatan umano ito sa International Criminal Court o ICC para arestuhin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Kong Hoon, isa sa mga lider ng Young Guns ng Kamara na ang pahayag ng Vice Presidente ay walang basehan, hindi totoo at irresponsable. Malinawaan niya ang paninindigan ni Pangulong Marcos na huwag makialam sa ICC kaugnay ng kaso ng dating Pangulo na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng madugong kampanya ng administrasyon nito kontra sa iligal na droga. Ayon kay Kong Hoon, hindi lamang katawa-tawa ang teorya ng sabwatan ni VP Duterte, kundi isa ring mapanganib na tangkang linlangin ang publiko at mag-udyok ng kaguluhan sa bansa. Dagdag pa namang babatas na hindi itinatago ni Pangulong Marcos ang kanyang kabaitan at wala siyang kinalaman sa pagkakaresto sa dating Pangulo. Anya hindi siya tulad ng mga lider na kailangang sumigaw, manakot at magsinungaling para lamang mapansin ng taong bayan. Ayon kay Kong Hoon, ang mga pahayag ng Vice Presidente ay nagpapakita ng malinaw na kakulangan sa pag-unawa o sinasadyang baluktutin ang prinsipyo ng isang demokratikong institusyonal na gobyerno. Kinundina ni Kong Hoon ang alegasyon ng Vice Presidente na ibinigay umano ni Pangulong Marcos ang gusto ng ICC at tumulong upang maaresto ang dating Pangulo at tinawag pa itong bahagi ng isang political theater para tanggalin ang isang matinding kritiko. Iginiit ni Kong Hoon na hindi mababago ng mga pahayag ng ikalawang Pangulo kaugnay sa mga naganap na pagpatay noong administrasyon ng kanyang ama. Iginiit ng Zambales Solon na hindi dapat ituring na chismis ang libu-libong biktimang nasawi sa ilalim ng extrajudicial killings at ang luha ng mga nanay na naulila dahil na rin sa ipinatupad na gyera kontra iligal na droga. Sinabi ng kongresista na ang mga pahayag ng Vice Presidente ay nagpapahina lamang sa mga demokratikong institusyon at nakakasira lamang sa kanyang sariling kredibilidad. Malinawaan niya sa Kamara at sa publiko ang estratehiya ng pangalawang Pangulo na gulihin ang isip ng taong bayan para mapagtakpan ang mga kasalanan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impinang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Bisita naman ni Pangulong Marcos sa Amerika naging matagumpay at produktibo ayon sa Malacanang.
Ang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Ibinida ng Malacanang na naging produktibo ang pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay US President Donald Trump matapos ang kanilang makabuluhang pulong sa Washington DC kung saan napababa ng administrasyon ang 20% US tariff rate tungo sa 19%. Sa virtual press briefing dito sa Palasyo, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makatarungan at makabansa raw ang naging posisyon ni PBBM sa pag-uusap ng dalawang lider. Anya, bunga ng matibay na paninindigan ng Pangulo bilang isang tough negotiator na kuha ng Pilipinas ang mas mababang tariff rate na tagumpay pa rin daw para sa ating bansa. Dagdag pa ni Castro, may tuturing itong significant achievement ng administrasyon. Lalo't isa pa rin ang Pilipinas sa mga bansang may mababang tariff rate sa rehiyon. Una rito ipinaliwanag ni Pangulong Marcos na 16% lamang ng kabuang exports ng Pilipinas ang napupunta sa Amerika at 67% naman ng mga ito ay electronics na sakop ng zero tariff sa ilalim ng global trade agreements. Dahil dito sinabi ng Pangulo na hindi malaki ang magiging epekto ng bagong tariff rate sa kabuang kalakalan ng bansa. Kinumpirma rin ni Pangulong Marcos ang patuloy na open market at zero tariff agreements sa ilang piling produkto ng Pilipinas at Amerika at tiniyak din ang suporta sa mga hakbang para mapalawak pa ito sa hinaharap. Samantala, nagpahayag naman ng suporta si Trump sa pagpapatatag ng alyansa ng US at Pilipinas lalo na sa usapin ng seguridad sa West Philippine Sea at sa buong Indo-Pacific region. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang Maitodongas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. DWIZ Flash Report. Mga kababayan po natin dyan po sa Pangasinan, yung mga naabot po ng ating pong signal ngayong pong araw po na ito, isinailalim na po sa state of calamity ang Dagupan City dahil po sa epekto nga po nitong bagyong Krising at itong habagat. Yung ilang pong mga lugar ho dyan ay lubog ho. Actually, hindi lang yung ilang lugar eh. Maraming lugar ho dyan ay nalubugo sa ba sapagkat yan po Dagupan City. Mababang lugar, pantay lang ho sa dagat yan. Ang mga kababayan natin dyan, mag-iingat po kayo sapagkat meron hong panibago pong bagyo ang nagbabanta po at actually dalawa na nga po sila na nandito po sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Ulitin lamang po natin itong si Bagyong Emong at Bagyong Dante. At ilang lugar na nga rin po ang isinailalim sa Public Storm Signal number 1 dahil sa Bagyong Emong. Ito po ay ang Ilocos Norte at western portion ng Ilocos Sur at northwestern portion ng La Union. Doon po sa may Ilocos Sur, kabilang po diyan sa mga isinailalim sa Signal number 1 ang Sinait, San Juan, Cabugao, Santo Domingo, Magsingal, Bantay, San Ildefonso, San Vicente, Santa Catalina, Vigan, Kawayan, Santa Narvacan, Santa Maria, San Esteban, Santiago, Canton, Santa Lucia, Santa Cruz, maging ang Tagudin. Sa La Union naman po, sa San Fernando, City of San Fernando, San Juan, Bacnotan, Luna, Balawan, Bangar, Bawang, at ang western portion po ng Pangasinan, Dasol, Burgos, Agno, Bani, Bulinaw, Alaminos, Mabini, Anda. Yan po yung mga nasa Public Storm Signal number 1 dahil po sa Bagyong Emong. Balitang Bayan. Sabi, dalawang bagyo po ito. So tayo po ay maging alerto at lagi po tayong makinig sa abiso po ng pamahalaan, lalo po sa mga naririnig po ninyo sa sa radyo, lalo po sa ating pong himpilan at sa ating pong telebisyon. O siya, tayo po ay tumanggap pa ng pag-uulat mula naman po sa lungsod ng Malabon na ngayon po ay nasa ilalim po ng state of calamity. DSWD nagpabot na rin ng tulong sa mga apektado ng pagbaha. Alapin po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Danny Cruz.
Tuloy-tuloy ang relief operation sa lungsod ng Malabon na lubog pa rin sa tubig baha dahil sa ilang araw na pag-ulan. Katuwang ng LGO ang Northern Police District sa pamuno ni Police Brigadier General Jerry Protasio at Malabon Police sa pamimigay ng relief goods sa mga naapektuhan ng baha sa lungsod. Dumating sa Malabon ng City si DSWD Secretary Rex Gatchalian at namahagi na din ito ng tulong. Target ng pamahalaan na maabot ang lahat ng barangay na apektado ng baha at masigurong makatatanggap sila ng ayuda ang bawat pamilyang nangangailangan. Kumpleto ang tinanggap na ayuda ng mga residenteng Malabonian. May sabon, panligo, panlaba, toothpaste, towel, timba, tabo at iba pang mga gamit sa pananatili nila. Sa mga evacuation center, hindi naman tumitigil ang dating ng pagkain na inihahanda ng mga lokal na opisyal ng barangay. Ayon kay Kapitan Brian Manapat ng Barangay Katmon, makararaos din tayo sa sakunang ito basta sama namang magtutulong ang mga opisyal ng pamahalaan. Anya, magdasal tayo't idalangin na lumihis na ang panibagong bagyong papasok sa bansa. Samantalang patuloy naman ang libreng sakay ng mga tauhan ni Police Colonel Alan Umipi gamit ang sasakyan ng Malabon Police. Sa ngayon ay opisyal nang inilagay sa state of calamity ang lungsod ng Malabon. Yan ang balita. Ako, si Danny Cruz, para sa himpilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ayan kaya mag-iingat po tayo mamaya. Babalik po tayo sa iba pa pong mga karagdagan pa mga detalye kaugnay po sa ating pong pagtutok. Yan po sa dalawa pong bagyo na nagbabanta po sa ating pong bansa. Nasa loob po ng particular po dyan sa Northern Luzon. Magbabalik po ang Balita Bayan makalipas lamang ilang mga paalalang oras. Director Wener Contihino na mag-i-scuba diving daw mamaya. 13 minuto bago sumapit ang ganap na alauna. Sa pagkakataon ito, alamin naman natin ang sitwasyon sa Bulacan kung saan ilang pong pamilya, mahigit 20 pamilya po ang nasa evacuation center dyan sa San Jose del Monte City. Alamin po natin mula kay Kakang Louie Angeles. Kaka? Yes, magandang tanghali Kaka. Personal, nagbisita ni Mayor Rida Robes ang mga San Joseño muna sa evacuation center ng lungsod at naapektuhan ng mga pagbaha mula sa sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. 11 pamilya ang o katumbas ng 47 47 individual sa Pabahay 2000 sa Clover Court sa Barangay Muson South, habang nasa 10 pamilya naman o katumbas ng 44 na individual ang nasa Phase 6F Evacuation Center sa Barangay Gaya-Gaya. Dito pinangunahan ni Mayor Rida ang pamamahagi ng mga relief package hot meat at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga evacuees, katuwang ang tanggapan ng City Disaster Risk Reduction Management at maging ng Social Welfare Development Office. At ang bawat pamunuan ng barangay na ng naturang mga evacuation center. Sinigurado ni Rida Robes ang palaging nakaagapay at ang pamahalaan lungsod sa kalagayan ng mga pamilyang naharap sa ganitong pagsubok na patuloy pa rin na masamang sa dulot na rin ng masamang panahon sa mga darating na araw. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Lueles para sa Impila Metro de Lakas. DWIC, babalita na tama. Naglilipad na. Balitang Bayan. Ngayon, binabanggit ko lamang po yung sitwasyon doon po sa ating mga kababayan nakikinig po sa radyo. Yung iba pong lugar, lalo ho dyan sa may Quezon City, bahagi po ng Araneta Avenue. Pasintabi po sa mga nagtatanghalian po ngayon na hindi naman namin kayo hinihimok na lumusong ho sa baha. Kung wala naman ho kayong pupuntahan, huwag na ho kayong magtangka. Kaya, o kaya, ano po kayo, anong tawag din, sinusuot na yon? Hindi, kung mataas ang tubig, walang silbi yung bota mo. Sa bahay na nga lang kayo. At talaga may lulutang dyan, Wener. Pasintabi po, hindi lang ho basura.
Kaya mag-ingat ho kayo. Pagtapos, kung lulusong naman ho kayo, pagbalik ho ninyo ng bahay, ano ho kayo? Maligo agad. Hanggat maaari maligo ho kayo agad, mag-disinfect ho kayo ng katawan. At bukod ho dito sa Metro Manila at sa Bulacan, alamin naman po natin yung sitwasyon dyan po sa may Calabarzon. Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa loob ng isang truck sa kasagsagan po ng malakas na ulan sa Batangas. May kasama ba yan, Arman Cambe? Isang 34 anyos na lalaki natagpuan patay sa loob ng isang truck sa kasagsagan ng ulan kahapon sa barangay Puting Bato, Calaca, Batangas. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Erwin Robe, residente na nabanggit na barangay. Sa investigasyon, nakita na lang umano ni Virgilio Ngo, helper ng biktima, na nakandusay ang biktima sa loob mismo ng kanyang truck. Wala naman nakitang sugat o mga injury ang mga otoridad sa katawan ng biktima. Nagsasagwa pa ng investigasyon ang mga pulis sa naturang insidente. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Doon naman po sa Caloocan City, dyan po sa may North Caloocan, yung sakay po ng isa pong MPV, actually dalawa pong senior citizen na babae, so isang senior citizen na lalaki at isang babae, so bali dalawa yon. Yung isa po ay natagpuan na. Yung lalaki, bangkay na po ng matagpuan nito pong Lunes ng gabi, nagtangka po itong tumawid doon po sa tulay na binaha. Tinangka po niyang tawirin ng tulay, subalit sa kasamaang palad po, inanod po ng baha. So, yung search and rescue operations nagpapatuloy pa rin po dyan sa Caloocan. Hopefully, matagpuan na po ito pong isa pang nawawala po na senior citizen na sakay po ng isa pong MPV dyan sa Caloocan. Samantala, baba naman tayo sa Bicolandia. Naga City Police Office handa na sa deployment ng kanilang mga personnel sakaling kailanganin ang responde. Pag-uulat mula kay Melvin Machado. Maagang tinipon ni Police Colonel Gilbert Fariñas ang lahat ng PNP personnel dito sa Naga City Police Office Headquarters para sa briefing. Ito'y para sa gagawing responde kung kinakailangan. Ito'y bilang paghahanda sa epekto ng habagat. Ngayon ay nanaranasan ang mga pag-ulan dito sa lungsod ng Naga. Nakasuot ng search and rescue uniform ang lahat ng PNP personnel sa Naga City Police Office nang humarap sa isinagawang briefing kaninang umaga na pinangunahan ni Police Colonel Gilbert Fariñas, Acting City Director ng Naga City Police Office. Sa briefing ay binigay ang tasking ng bawat grupo sakaling magkaroon ng responde dahil sa epekto ng pag-uulan dala ng habagat. Inisa-isa din ni Police Colonel Fariñas kung sino sa mga pulis ang may training sa disaster response o nurse bago maging pulis upang magamit sa oras ng pangangailangan. Maliban sa Naga City Police Office Headquarters ay meron din naman ng search and rescue team ang bawat police station at City Mobile Force Company. Meron din pong prepared na search and rescue team yung ating station. Pati po yung PMFC, meron din po siyang numbers of personnel who will ready to respond po. Umapila naman sa publiko si Police Colonel Fariñas na maging alerto at makinig sa balita sa kalagayan ng panahon. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado, para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Bicolandia, balik ho tayo sa Calabarzon. Dalawa kabilang ang isang batang babae patay matapos anurin ng baha. Diyan po yan sa Cavite. Babalik si Arman Cambe. Bangkay na namatagpuan ng kanilang pamilya ang dalawang kalalakihan, dalawang takatao, kabilang isang 40 gulang na batang babae sa magkahiwalay na pagkalunod kahapon sa Cavite. Sa report ng pulisya, nakita lang ng umano na mag-asawang Ray at Marico ng kanilang anak na si Christine na nakalutang sa baha sa barangay San Juan, Ternate, Cavite. Sa investigasyon, naiwan umanong mag-isa ang bata sa loob ng bahay na inabot ng tubig baha sa kasagsagan ng ulan. Patay din ang isang nagngangalang Merlon, 28 anyos, residente ng barangay Pulburista, Kawit, Cavite. Matapos ding anuri ng agos sa nasabing lugar.
marami pa unong Saan sa Cavite, Arman? Saan sa Cavite? Sa Ternate, Cavite, yung isa Ternate, Kuya Drew. Si Drew. At yung isa naman ay sa pareho sa Ternate, Cavite. Yung isa ay natagpuan na rin, yung Merwin natagpuan na rin 28 anyos ito. At ito ngayon, meron pa daw dalawa na pinaghahanap ang Cavite Police Provincial Office doon din mismo sa pinagpaliguan nitong mga biktima. Okay. Mula pa rin dito sa Calabarzon, Kuya Drew, Arman kami nagulat pa simpila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! O yan po ang kabuuan po ng mga balita ngayong araw po na ito ng maulang tanghali, maluang hapon po ng Miyerkules. Paalala lamang po natin yung ating mga kababayan dyan po sa norte, sa may Northern Luzon, particular po dyan sa Ilocos Region. Mag-iingat po kayo mga kababayan natin, lalo rin sa bahagi po ng Cagayan sapagkat nakataas po ang public storm signal number 1 dyan po sa bahagi po ng Ilocos Region dahil sa bagyong Emong. Yan, mga kababayan po natin, lalo yung mga mangingisda, huwag na po kayong magtangka na pumalaot. Ang payo po ng Pag-asa. Lalo naman din sa mga mabababang lugar, mga naninirahan po sa mga gilid po ng mga bulubundukin, mga burol, sa tabing dagat, tabing ilog, maging alerto po kayo sa mga posibilidad po ng landslide o kaya po ay flash floods. Kasi malambot yung lupa dahil sa mga pag-ulan na naranasan po natin nito pong mga nagdaang araw, dulot naman po ng bagyong Krising at nito pong habagat. Yan, sige hindi lamang dyan pati dun sa mga binanggit natin kanina, yung mga report kanina dyan po sa Batangas, sa Bicol, sa Central Luzon, at sa ilang Cordillera pa. Siyempre, huwag natin kalimutan, bulubunduking lugar po yan. And of course, dito po sa Metro Manila, kayo po ay manatili pong nakatutok, nakantabay po para po sa mga karagdagan pong updates kaugnay po sa lagay po ng panahon sa pagbabantay po ng DWIZ 882 sa Taliw Channel 23 sa bagyong Dante at bagyong Emong. Tinuhog na po ang Pilipinas. Grabe talaga yung word no? Tuhog talaga. Dalawa kasi. Pwede bang sana matunaw na lang yung dalawa na yan, no? So tayo po ay nananalangin, tayo po ay umaasa na magiging ligtas at wag na sanang iwasan na yung pagiging matigas ng ulo ng ating mga kababayan. O siya, sige, tayo po muna ibabati ng isa pong maligayang karawan kay Karen Salvalion, ang ating po DWIZ Sales Supervisor dyan po sa Davao. Happy birthday po sa lahat din po namang nagdiriwan ng kanilang pong karawan ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, Hulyo 23, taon 2025. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Taliw Channel 23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po para po sa DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at Gia Rafael.